Unang kabanata ng Aklat ng Deuteronomio. Ito ang tagubili ni Moises sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Jordan sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Sup sa pagitan ng bayan ng Paran, Tofel, Laban, Haserot at Disahab. 11 araw ang paglalakbay mula sa Sinai hanggang sa Kades Barnea, kung sa kaburulan ng Seir dadaan. Nang unang araw ng 11 buwan ng 40 taon mula na sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig na niya noon ang mga haring Amoreo na sina Sihon ng Hesbon at Og ng Bashan na nakatira sa Astarot at Edrei. Ipinaliwanag ni Moises ang kautosang ito nang sila'y nasa lupain ng Moab sa silangan ng Jordan. Ang sabi niya, nang tayo'y nasa Sinai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulan tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karatig na lugar sa Araba, sa kaburulan, kapatagan, sa katimugang disyerto at sa baybay dagat, sa makatuwid ang buong lupain ng Kanaan at Lebanon hanggang sa ilog Euphrates. Sakupin ninyo ang lupaing ito na inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Patuloy pa ni Moises, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaang mag-isa. Pinarami kayo ni Yahweh na ating Diyos at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa niya kayo ng 1,000 pang ulit. Ngunit paano ko pa magagampanan ang aking tungkulin sa inyo at maigagawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin? Kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. At sumang-ayon naman kayo sa akin. Kaya't pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Sila'y ibinigay kong tagapamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa 1,000, sa 100, sa 50 at sa 10. Ipinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kaukulang hatol ng walang kinikilingan, maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan man. Dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao. Ibinigay nila ang katarungan sa bawat tao, maging sino man siya. Huwag silang matatakot kanino man sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawak at nakakatakot na ilang bago tayo nakarating sa kaburulan ng mga Amoreo at narating nga natin ang Kades Barnea. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo, sa lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Ang lupaing ito ay inihanda na niya sa atin. Huwag na kayong mag-atubilin ni matakot man. Sakupin na ninyo agad iyon tulad ng ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. Ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga espiya upang pag-aralan kung paano natin papapasukin ang lugar na iyon. Sa tingin ko'y mabuti ang sinabi ninyo, kaya pumili ako ng 12 kalalakihan, isa sa bawat lipi. Pumunta sila sa kaburulang iyon hanggang sa libis ng Eskol at doon nagsiyasat.
Na sila'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon at sinabi nilang maganda ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh. Ngunit hindi kayo nagpunta, sa halip ay sinuway ninyo ang utos ni Yahweh. Lihim kayong nag-usap-usap sa inyong mga tolda. Ang sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh, kaya niya tayo inilabas sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreo. Paano tayo makakarating sa lupaing iyon? Nakakatakot palang pumunta roon. Mas malalaki pala kaysa sa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lungsod at ang pader ay abot sa langit. May mga higanti pa roon. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito tulad ng pagkalong na isang ama sa kanyang anak. Sa kabila ng sinabi ko'y hindi pa rin kayo nagtiwala sa kanya, gayon siya ang nangunguna sa inyo. Pinapatnubayan niya kayo sa pamamagitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw. At itinuro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong pagkakampuhan. Narinig ni Yahweh ang usapin ninyo at siya'y nagalit. Dahil dito, isinumpa niya, isa man sa inyo ay hindi makakarating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga ninuno, maliban kay Caleb na anak ni Jepone. Siya lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanya magiging angkan ang lupaing maaabot niya, sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, kahit ikaw, Moises, ay hindi makakapasok sa lupaing iyon. Ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupaing iyon. Sinabi rin niya, makakarating doon ang mga maliliit ninyong anak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. Ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng mga kaaway, ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito. Ngunit kayo'y babalik sa ilang papuntang dagat na pula. Sinabi naman ninyo sa akin noon, nagkasala kami kay Yahweh. Pupunta na kami roon at makikipaglaban tulad ng iniutos niya sa amin. At kayong lahat ay dali-daling nagsakbat ng sandata sapagkat akala ninyo'y madali lamang ang paglusob sa kaburulan ng mga Amoreo. Ipinapigil kayo sa akin ni Yahweh sapagkat hindi niya kayo papatnubayan at malulupig lamang kayo ng inyong mga sasalakayin. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin, sinuway ninyo ang utos ni Yahweh at nagpatuloy kayo sa inyong paglusob. Kaya naman para mga bubuyog na dinagsa kayo ng mga Amoreo, ginapi nila kayo at tinugis hanggang Horma. Dumating kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo pinakinggan o pinansin man lamang.